Matatandaan natin na diniscontinue ni Honda ang kanilang sales dito sa Honda Airblade dito sa Pilipinas dahil sa mahina talaga ang bintahan nito kumpara sa mga Click at PCX pati na rin sa kanilang ibang scooter. Kaya naman diniscontinue nito ni Honda. Pero ngayon, may bago na naman tayong aabangan na Honda Airblade 2026. Mas pinabago, mas pinaganda, mas pinaporma at tingnan natin kung tatangkilikin pa ba to ng mga tao. May bago siyang disenyo, bagong design ng kanyang headlight at marami pa. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ito ang bagong labas na Honda Airblade 160 2026. Bagong mukha, malakas ang dating, napaka-aggressive ng design, napaka-modern ng technology at isa pa doon ay mas malakas ang kanyang performance. May mga iba't ibang color scheme sa mga iba't ibang version nito na nagbibigay attractive at unique appearance sa bagong Honda Airblade 160. Kung titingnan natin, yung kanyang headlight ay kamukha nga siya sa Honda Winner R na bagong niilabas pa ni Honda. Ang kanyang headlight sa harap ay dinisenyo sa kahangahangang split layer na estilo, makabago, minimalist at may futuristic ang dating. Yung kanyang turn signal lights nito ay para bang kamukha siya sa turn signal lights ng Honda Diorno. Tapos may maganda pa siyang DRL at napakalayo talaga ng kanyang itsura compared sa last version ng Honda Airblade. Yung kanyang headlight ay napakaangas at maporma. Meron itong komportableng upuan at may magaspang na seat cover. Kaya naman hindi ito madulas kapag upuan mo, tapos hindi ito nakakangalay sa gitna ng mahabang biyahe. Compared sa last version ay mas maangas na po ang kanyang TFT display nito. May kompleto ito sa mga informasyon na kakailanganin mo sa gitna ng biyahe at mga informasyon na kung ano ang kailangan sa motor mo, yung mga maintenance at para ba siyang kamukha sa display ng Honda Click 125. Meron itong malaking compartment or yung kanyang underseat compartment na may sukat na 23.2 liter. Nakasya dito ang dalawang half-face helmet at pwede mo talaga itong paglagyan ng mga importanteng gamit sa gitna ng biyahe. Hindi mo na kailangan pang magdala ng malalaking bag dahil marami ka nang mailagay dito ng mga gamit. Equip na din ito ng USB charging port na kung saan pwede ka nga dito mag-charge sa gitna ng biyahe. Hindi ka na mag-aalala na malobat ang cellphone mo dahil pwede ka nga dito maka-charge. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang mga engine specifications. Itong Honda Airblade 160 2026 ay meron pa itong engine displacement na 156.9 cubic centimeter. 4-stroke, 4-valve, single cylinder, single overhead cam, tapos naka-ESP plus engine pa ito. Nakakatulong ito na mapalakas ang kanyang performance ngunit matipid pa rin sa gas. Naka-liquid cooled na nga po ito, kaya naman maaasahan talaga ito sa mga endurance o sa mga mahahabang biyahe. Meron itong bore stroke na 60mm by 55.5mm, compression ratio na 12.0:1. Kaya nitong maglabas ng maximum power o 11.2 kilowatts at 8,000 RPM. Maximum torque naman ay kaya nitong maglabas ng 14.8 Nm at 6,000 RPM. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Honda Airblade dahil dalawa na nga po ang kanyang suspension sa likod. Yung iba nga sa Honda Click ay pinapadagdagan nila yung suspension, ginawa nilang dual shock suspension. Kaya naman dito sa Honda Airblade ay wala ka nang babaguhin sa kanyang suspension dahil maganda talaga ito kahit sa mga may bibigat na karga dahil naka dual suspension na nga po siya sa likod at sa harap naman ay naka conventional telescopic fork. Meron itong sukat sa gulong sa harap na 90-80-14 at sa likod naman ay may sukat ito na 180-14. Tapos naka tubeless po ang kanyang mga gulong. Kaya na itong magkarga sa kanyang fuel tank na 4.4 liters. Pagdating naman sa kanyang dimension, meron itong overall length na 1,887mm, overall width na 668mm, overall height na 1,086mm. Meron itong timbang na 115 kg. Sa gandahan dito ay may mataas itong wheelbase na 1,286mm, saddle height na 775mm at ang kanyang ground clearance ay meron itong 142mm. Kahit sa kanyang taillight ay binago na nga po ito ni Honda. Ginawa niya itong mas moderno ang dating at elegante ang kanyang pormahan. At isa sa mga napansin ko dito sa Honda Airblade 2026 ay napakaganda ng kanyang mags. Kung titingnan mo ay para ba siyang kamukha sa mags ng mga Ashio mags, yung mga aftermarket
market na mga mags. Napakaangas talaga ng kanyang dating. Ito yung nagpapaganda sa bagong Honda Airblade 160. Kung sa tingin mo kapag lalapag na ito dito sa Pilipinas, tatangkilikin kaya to ng mga tao or magiging discontinue pa rin yung sales nito dahil mas malakas talaga yung ibang mga scooters ni Honda. Sa tingin nyo, mag-click kaya ito sa market dito sa Pilipinas?